Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon ay isang coffee maker. Kung titignan nyo, ang brand nito, ayan, kayo na magbasa mga boss. So ang issue nitong coffee maker, base sa customer, bale na isaksak daw to ng 220 volts hanggang sa yun ayaw na mag-on. So itong coffee maker na to, bale 110 volts lang yan. Talagang kung isasaksak natin tong coffee maker sa 220 volts, talagang masisira yan mga boss. Ayan, kung titignan nyo dito sa likod, may nakasulat na 120 volts. Ayan, kung nakikita nyo. Yun mga boss, bale bubuksan na natin to. So hindi ko na itatry kasi nga, hindi na rin naman nagpa-power on to. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na mga upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So ayan, bale bubuksan na natin mga boss. So tignan natin kung anong posibleng sira nito. Sana fuse na lang. Sa mga 110 volts, kapag naisaksak ng 220 volts, kahit anong unit pa yan, matik mga boss, yung fuse sabog na yan, putok na yan. Pero may time naman na yun lang fuse ang nagiging sira, may time naman na may dinadamay na pyesa. So dito malalaman natin kung meron bang nadamay na pyesa. So tignan natin. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na tong unit. Sa mga beginners dyan, bale ito pala yung pinaka-filament or heater. Once na hindi nag-iinit tong coffee maker, yan yung check nyo mga boss, yung heater. Ngayon dito, bale check natin tong kanyang mainboard or tong kanyang board. Dahil nga naisaksak ng 220 volts ng unit mga boss, ayan, matik nasa board ang problema nito. So tanggalin ko lang tong kanyang board, lalabas ko lang. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale itong kanyang fuse, sabog na yan. Matik yan kasi naisaksak ng 220 volts tong unit. Ngayon, ang double check natin dito mga boss, yung mga pyesa like rectifier diode. So, matik yan, check na muna natin yan bago tayo magpalit ng fuse. So, sa mga beginners dyan, once na naisaksak ng 220 yung unit, pag nakita nyo sabog yung fuse, huwag kayo basta magpalit ng fuse. Gawin nyo muna mga boss para sigurado, check nyo muna yung mga dapat na i-check na pyesa. Yung iba kasi mga boss, once na nakita yung fuse sabog, akala nila fuse lang yung sira. Hindi nila alam, may nadamay na rin na pyesa na nasira. So para sigurado, bago tayo magpalit ng fuse, mag-check na rin tayo ng mga pyesa na dapat i-check. Ayun mga boss, bale, i-check na muna natin dito yung mga rectifier diode. So wag na muna tayo magpalit ng fuse. Ayan, i-check natin yan yung mga rectifier diode. So magte-test na muna ako ng mga pyesa mga boss, para sigurado. So, i-forward ko na yung pag-test para hindi na umaba tong ating video. Alam nyo naman din i-test yung mga rectifier diode. A few moments later. So, ayan, bale, pag-test ko dito sa mga rectifier diode, wala naman ako nakitang shorted or open. So, habang tinetest ko yung mga diode na yan, so may napansin akong isang pyesa na sabog, ayan. Kung titignan nyo, yung kulay dilaw na yan, sabog yung, ayan o. Papasinin natin mga boss, parang capacitor pero hindi capacitor yan. Base sa pag-check ko dyan sa pyesa na yan, varistor. Protection yan mga boss dito sa kanyang AC. So tanggalin ko lang para mas makita nyo. Ayan mga boss, kung titignan nyo talaga sabog tong varistor na yan. So sa mga beginners dyan, hindi ceramic capacitor yan. Mukha lang ceramic capacitor pero varistor yan. Ngayon mga boss, after natin matanggal yung sabog na varistor, so, tatanggalin na rin natin tong kanyang fuse. So, itong mga diode na yan, na-test na rin naman natin. Wala naman tayong nakitang shorted or open. So, tatanggalin na natin tong kanyang fuse. At, yun na nga, maghanap na rin tayo ng varistor para matry na natin tong coffee maker kung mag-on na ba mga boss. So, tanggalin ko lang muna. A few moments later. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, tapos ko lang mapalitan yung varistor at yung fuse. Bale, ito yung fuse na nilagay ko. So, kumuha na lang ako sa mga CRT board na pang TV, 3.15 ampere. Nilagyan ko na lang ng wire para yun na nga, may tap natin dito sa board. Tapos, itong varistor, ayan, kulay blue yung nilagay natin.
So, kinuha ko lang din yan sa mga board ng TV. So, pwede naman yan mga boss. Ayan, kung titignan nyo itong dating Varistor, compare natin dito sa nilagay ko, malaki itong nilagay ko mga boss. Pero okay lang yan. Ang importante, same lang na Varistor. Ngayon, itatry na natin to. So, tignan natin kung magawa na ba itong coffee maker after natin mapalitan yung fuse at itong Varistor. Pero sa tingin ko mga boss, magawa to kasi merong Varistor tong kanyang board. Merong ginamit na Varistor. Kaya panigurado magawa to. Ayan, kung titignan nyo, bale tapos na natin may balik yung board. So, itatry na lang natin to. Bale, nakita pala nating problema dito mga boss, itong kanyang fuse at itong kanyang Varistor. Ayan. So, yan lang naman yung nakita natin na may problema dito sa kanyang board. Sa mga ibang pyesa, wala naman tayong nakitang shorted or open, lalo na sa mga rectifier diode. So, try natin para magkita nyo. Ayan mga boss, bale gagamit pala ako ng transformer dito kasi wala akong 110 dito sa shop. Bale, gumamit lang tayo ng transformer. Ngayon, try na natin. Ayun, kung napansin nyo tong kanyang display, ayan, umilaw na kulay blue. So, meaning, nagon na tong coffee maker. So, okay na to mga boss. Bale, yun lang talaga naging problema, yung kanyang fuse at yung kanyang Varistor. Ulitin natin, ayan. So, okay na to. Sa mga beginners pala dyan, so, nakita nyo, nagon na tong unit. Sa mga beginners dyan, sakali man, wala kayong nakitang pamalit na Varistor, in case man na meron kayo na-encounter na ganitong issue or unit na 110 volts na isaksak sa 220 volts. Sakaling wala kayong mahanap na Varistor na pamalit, pwede nyo naman kahit wag yun nalagyan. So, gagana pa rin tong unit. Kaso, siguro doon nyo lang na dapat hindi na may saksak sa 220 volts yung unit na yan. Kasi, once na naisaksak pa sa 220 volts tong unit na hindi kayo nagpalit ng Varistor, so may tendency na lalaki yung problema at darami yung sirang pyesa dito sa kanyang board. So, ulitin ko lang, okay lang na hindi na kayo magpalit ng Varistor, pwede naman yon. Yun lang, huwag nyo ngayon na isaksak pa sa 220 volts tong unit. Pero ganun pa man mga boss, kung meron naman kayong available na pamalit na Varistor, mas better nang maglagay na tayo or palitan na lang natin. Para in case man may saksak ulit sa 220 volts tong unit, so hindi pa rin malaki yung gastos or masisira dito sa kanyang mga pyesa. So yun mga boss, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin notification bell para sa susunod na mga upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.